Ang Allah, ito ay salitang Arabic. Pangalang ito na nag-iisang tagapaglikha. Kung mapapansin mo ang ating mga kababayan, tinatawag ang tagapaglikha, tinatawag siya ang Allah ng tagapaglikha, Panginoon, Lord, Rab, no? God o Creator. Pero sa original na pagtawag sa tagapaglikha ay Allah. Ang Allah, siya po ang nagbigay buhay sa atin. Siya ang babawi ng buhay sa atin. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Ano po? Ibig sabihin tatay, wala tayong magagawa sa mga oras na ito kung hindi tayo pinahintulutan magising mula sa pagtulog. Anong ibig sabihin? Maraming mga tao na hindi na umabot sa araw na ito. Dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Ibig sabihin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah, ang Diyos ang nagmamahala sa atin at sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Ikaw ba'y may asawa na? Okay, di ba nauna na siya? O, lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Sino ang susunod na papanaw? Hindi natin alam. Kasi ito ay ghaib. Inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang mauuna. Pero ano ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Nilikha lamang tayo, ang mga tao, at ang mga jin yung hindi nakikita upang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Ang sinasamba ni Jesus, Birhen Maria, ang God, sa salitang Arabic Allah. Kaya si Jesucristo ay nagsabi, ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. Ibig sabihin, sinugo ang mga propeta para sabihin sa katauhan na la ilaha illa huwa. There is none world of worship except Allah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Kaya nais ko na bago tayo maghiwalay, maibahagi ko sa iyo kung paano ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Tunay na kapanatagan at kapayapaan. Simple lang, kung anong ginawa ng mga propeta, gagawin natin. Kung anong sinabi nila, sasabihin natin. Silang lahat sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At tayo naman ay dapat paniwalaan natin ang huling propeta na si Propeta Muhammad. Ano? Ngayon, aalalayan kita. Sasabihin mo lamang ito mula sa kaibutol ng ating puso. Ang sasabihin ko para maging panauhin tayo sa paraiso at maging kapanalig natin sa pananampalataya ang mga propeta. Ganyan ang kanang kamay. Ganyan. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Ako'y naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpalain sa ngayon, tatay, payo ko sa aking sarili at sa iyo ay patuloy tayong mag-aral sa Islam na religiyon. Pag-aralan natin, pakinggan natin ang salita ng Diyos ng Allah, ang Quran, at ang pamamaraan ng propeta sa pamamagitan ng kaniyang mga legal wisdom of the prophet, yung hadith. Ano po? Dito po sa RFC, mayroong pinakamalapit na bahay dalanginan, masjid. Opo. Bahay dalanginan, opo. Mainam, tuwing Friday, mga 11:30 ay dadalaw ka na doon. Opo, dito lamang sa tapat ng RFC Mall. Diretso lang, opo. Opo. Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikum musalam.